So yun, na-define na natin kung ano yung BICAM, NEP, at insertions. So ano yung sinasabi ni Saldico na ang president si BBM ay nagpa-insert kay Saldico sa BICAM. At tas ang ina-argue ng kampo ni BBM is bakit pa magpa-insert si BBM kung may NEP naman siya? Bakit niya ilalagay doon sa BICAM na mas malayo na kumbaga dapat ano yan may divisions of power of may executive, legislative. So dapat hiwalay, walang kapangyarihan doon si BBM, tama? So bakit hindi na lang niya ilagay sa NEP? Bakit sa BICAM pa? Dito wala naman siyang doon, connect doon. Ang problema nga, magkakatropa sila. Pinsan niya yung House of Speaker. So House of Speaker, umbrella niya yon si Saldico. So napakadali na, pinsan, kausapin mo nga si Saldico, gawin to, o kaya kausapin ako, 'di ba nga nag-message daw sila mga pangamdaman, yung mga na galing daw sa brown leather bag. So ibig sabihin, ang nangyari doon, hindi dahil wala siyang kapangyarihan legally, ang ginawa niya, yung kapangyarihan niya over Saldico is yung influence na dahil presidensya, dahil powerful siya, hari nga daw, di ba? Utos ng hari, di maaaring mabali. So yun, kaya in-insert sa BICAM kasi kung ilalagay niya sa NEP, edi huli siya, di ba? Huli siya na may kasi president's budget nga na meron sa mga projects na kung ano man yung insertions na yon, kung overpriced, substandard, or ghost projects, edi huli siya kung nasa NEP yun, di ba? Maling diskarte yun. Siyempre hindi naman mga bobo yung mga nasa gobyerno na yan hindi naman tatanga-tanga yan. Kaya pinaka best, lagay mo sa BICAM, pasolve mo kay Saldico. Pag nagkahulihan, Saldico ang maiipit. Kaya nga 'di ba, sabi ni Saldico sa video niya na aalagaan daw sila ni Romualdez sa ni BBM. Ibig sabihin, siya talaga ang ilalaglag, siya ang gagawing pangsangga. Kasi nga, yun na yung plano all this time. Yun na ang diskarte nila. Hindi pwede sa NEP, hindi talaga pwede. Huling-huli siya doon, si BBM. Diba? Ganun sila kagaling.